Hello mga matra, samahan niyo ulit kami for today's mini vlog. Nakakailang linis talaga ako sa maghapon dito sa salas dahil palagi ba namang ang kalat. Kakalinis mo lang maya-maya lang makalat na ulit. Sa umaga maglilinis ako tapos maya-maya lang makalat na ulit, maglilinis na naman ako. Tapos eto sa gabi bago matulog maglilinis na naman. Wala talagang katapusang linis, hindi naman nagbabago ang mga gawain nating nanay kaya sa mood na lang tayo bumabawi. Totoo naman talaga na yung mga gawain natin paulit-ulit lang. Walang nagbabago sa mga gawain natin dahil pare-parehas lang naman. Kaya yung mood na lang talaga yung binabago-bago natin. Hindi ko na talaga alam kung anong organize pa ang gagawin ko dito sa bahay. Ang dami-dami ko na talaga mga organizer dito sa bahay. Pero parang ang kalat-kalat pa din talaga tingnan. Yung tipong pagkakaayos mo at pagkaka-organize mo, maya-maya lang magulo na ulit. Kaya ayusin mo na naman. Minsan nga tinatamad na ako mag-ayos. Pero iba pa din talaga ang feeling kapag naayos mo at na-organize mo na ulit yung mga gamit mo. Ang sarap na ulit tingnan at ang sarap na ulit sa mata. Habang naglilinis nga ako dito sa salas, may batang nangungulit kaya pinapabantay-bantayan ko muna sa panganay ko. Tapos nung nagmamap nga ako, pumupunta dyan kaya nadudulas. At nung matuyo na nga tong sahig, inilagay ko na tong carpet at etong aking batang maliit, gusto na yatang matulog. Pagkatapos ko nga maglinis sa sala, dito naman ako sa kusina at nagugas na ako nitong mga hugasin ko dito sa lababo dahil tingnan nyo naman, tambak na, maghapon talaga yan. Dahil minsan talaga kapag tinatamad ako maghugas ng mga pinggan, pinagsasabay-sabay ko na. Pero kapag ang dami talagang hugasin sa lababo, no, parang ang kalat ng buong bahay. Hindi nga ako matapos-tapos sa ginagawa ko dito sa kusina dahil yung bunso ko pa uli-uli talaga dito, pumupunta dito sa kusina. Kaya sabi ko nga sa asawa ko, kailangan talaga harangan na tong mga pinto. Kaya kailangan talaga pag uwi niya, gumawa na siya ng mga pangharang. Kagaya na lang kanina, nasa may gate na talaga siya. Yung gate pa naman namin sira yung kabila, kaya ayun, makakalabas talaga siya. Balak na talaga ng asawa ko na ayusin ang gate namin dahil matagal ko na talaga yung pinapaayos sa kanya. Kaya lang, nabitin talaga siya sa oras, tapos ang dami niya pang ginagawa, tapos umuwi pa siya sa probinsya nila. Buti na nga lang nauuso na ang CCTV, kaya meron kaming CCTV sa labas ng bahay namin para na din sa safety namin mag-iina dahil kami nga lang ang naiiwan dito sa bahay. Dahil iba na kasi ang panahon ngayon kaysa dati. Dati kahit pagala-gala ka pa dyan kahit gabi okay lang, ngayon mahirap na. Iba na talaga ang panahon ngayon. At ayun nga, pagkatapos ko maglinis sa kusina, nilikom ko na nga itong mga sinampay ko para matiklop ko na din para kinabukasan ay konti na lang ang gagawin ko. Buti na nga lang 3 araw walang pasok ang kinder ko kaya 3 araw ako makakapagpahinga sa paghahatid sa kanya. Pero kailangan ko ngang gumising na maaga para maipagluto ko ng pang-lunch ang panganay ko dahil hindi nga ako makakapaghatid sa kinder ko, hindi rin ako makakapaghatid ng pang-lunch niya. Kaya kailangan ko talaga gumising na maaga para mapabaunan na siya. Dahil kapag may pasok ang kinder ko, isinasabay ko na nga din ang pang-lunch niya para mainit pa. At ayan nga, fast forward na tayo, nakatapos na ako sa pagtitiklop nitong mga tiklupin ko. Kaya nagpatulong na ako sa panganay ko sa paglalagay sa mga kanya-kanyang lagayan. Nakatulog na nga pala tong bunso ko kaya lang maya-maya nagising. Nakatunog yata na may darating na pagkain. 11 p.m. ako nag-order tapos eto 11:40 na na-i-deliver. Ginigising ko nga din yung pangalawa kong anak kaya lang hindi magising kaya iyan, pinagtira na nga lang namin siya ng pagkain niya. O siya, kain kayo mga ma, wag nyo lang sana to mapanood ng alanganing oras. Wala na talaga kaming kabubusugan tapos dyan lang naman ang lumalaki kaya napapagkamalang buntis.